Habang naglalakbay kami sa kahabaan ng kalsada papunta doon sa aming kubo, may napansin lang ako dito na isang puno, ano, ito naman ay karaniwang puno lang dito. Pero maraming hindi nakakaalam kung ano ang kalagahan ng puno na ito, mga kawaki, no? So, ito, pakita ko sa inyo, ano? Ito yon. Yan. Wikwi, wakwa, wakiwa, ayi, tira. Ito yung puno ng tibig. Bakit nga ba siya tinawag na tibig? Tibig kasi matubig. At sa English naman, ang tawag sa prutas na ito ay pig fruits. Ayan. Bakit nga naman siya tinawag na pig fruits? Samantalang wala naman akong nakita pang baboy na kumakain ito. Kuha nyo ba? Get nyo ba? Bakit tinawag na pig fruits? No? Baboy, pig. Diba? Fruits. Prutas ng mga baboy. Tama ba? Tama ba? Correct me if I'm wrong. Ayan, grabe English speaking na ako ngayon. Oo. So, siguro, ang haka ko rito, baka ito ay paboritong pagkain ng baboy. No? Siguro gusto ng baboy kasi tinawag nga pig fruit sa English. Ano? At ang prutas na ito, dito sa atin sa Pinas, napakarami. No? Pero, hindi siya pansin. Hindi siya masyadong pansinin, mga kawaki. Kaya, ito, nangangalaglag lang ito dito. Halos hindi naman na napakinabangan. Pero, sa totoo lang, nais kong ipabatid sa inyo na ang prutas na ito ay ang kalagahan ng kahoy na ito, ang kahalagahan niya, mga kawaki. Ano? Siguro marahil hindi nyo pa alam. Kung ikumpara siya sa halaga ng santol, duhat, kung ano-ano pang mga prutas, mas mahal ang prutas na tibig. Kasi, kung pagbabatayan natin sa DNR, kapag nagtanim ka ng puno ng tibig, mas mahalaga pa siya kaysa sa ibang mga kahoy. Bakit? Kasi ang tibig nagpo-produce ng napakaraming tubig. Sa panahon ng tag-init, nag-iimbak po siya ng maraming tubig sa katawan. Kaya, mas mahalaga siya at mas mahal siya. Bukod pa doon, ang bunga niya nakakain din. Eh, kung talagang walang-wala na, ay talagang tiyagaan mo na itong kainin, di ba? Mga kawaki, mga kalinda. So, saka, pansya, ang puno na to, hindi ito maramot. Kasi ang bunga nito mula sa ibaba, yan o, mula ibaba, gitna, akyat, hanggang sa taas, hanggang sa sanga niyan, puro bunga yan, mga kawaki. Grabe, saka, hindi siya tumitigil sa pamumunga. Bawa, nahinog na ito, nangalaglag na yan. Mamumulaklak po ulit yan. At, ito, bunga na naman. Hindi talaga siya tumitigil sa pagbubunga. Hindi kagaya ng ibang mga kahoy, o kaya ibang mga prutas na tumitigil sa pagbubunga, ang tibig hindi. Saka makatas siya, makatas. Kita nyo, madagta oh. Oh, yan ang katas niya oh. Grabe oh, yan. Kagaya nung nakita nyo yung unang video ko, nakaraan, ay kulay pula, di ba? Yung tibig na kinain natin. Ngayon, ang dagta nito, ang lasa, tikman ko ah. Mapait-pait, mga kawaki. Mapait siya. Mapait-pait ang lasa niya. So, good for diabetic siguro ito. No? Oh, kasi pag naluto naman siya, hindi siya masyado matamis eh. Hindi. Kan siya. Pag naluto naman ito, ay hindi siya masyadong matamis. Parang lang ba? Katamtaman lang. Itong kinakain ko nganiwa lang to. Kasi 'di ba sa ibang bansa ginaano siya, gina-farm. Sa ibang bansa, mahal ito. Ang alam ko diyan sa bandang Saudi, ano? Gustong-gusto to ng mga Arabo.
Oo, mga Kasi- Arabo. Ang sabi kasi ng kapatid ko, ano daw, pampalakas daw ng resistensya yan. Ito. Oo, yan na gusto nila yan kainin. Kakain ako nito para mamayang gabi malakas ang resistensya ko. Diba? Get nyo, mga kawake? Ayan. Doon pa nga lang nakakain yung kapatid ko. Masarap naman daw lasa, matamis. Kasi doon, ang lalaki ng pig fruit nila doon eh. Kasi naka-farm. Mapait-pait siya. Pero ang buto niya pala, pag manibalang siya, maganda. Garagumo siya, mga kawake. Oh. Oh, malinis yung buto niya kapag anibalang. Pag inog naman, may mga hayop-hayop na sa loob ito. Oy, gusto na ng mga hayop kumain din eh. Kaya, kayo, Wow! mabuti na malaman nyo at malaman nating lahat na ang puno ng tibig ay isa sa pinaka-kapakipakinabang sa atin. Ano? Lalo na pagdating sa pag-preserve ng tubig sa panahon ng tag-init. Pag humukay ka dyan sa puno niyan, makakuha ka talaga ng tubig. No? Hukay ka sa puno niya banda, tapos magbubutas ka dyan, tapos lagyan mo siya ng sahuran, makakaipon ka ng tubig. At ang tubig nito, ayon doon sa napanood ko sa ibang mga influencer, ay ito daw ay napaka-sustansya at marami ring mga sakit sa katawan natin na gagamot. Ayan. Shoutout nga po pala kay Idol Beast TV, ano? Sa mga kakaibang prutas, mga kung ano-ano man yan, mga agimat, mga mutya, bisitahin nyo po yung channel ni Beast TV. Ayan. Idol po natin yan. Mahigit na sa 1 million ang kanya mga subscriber dito sa YouTube. Ayan. Siyempre sa FB, marami rin mga kawaki. Ayan. So, yun, pinapapansin ko lang sa inyo, pinapaalam ko sa inyo na ang tibig ay napakahalaga. No? Ngayon, ito, nag-iisip ako kung paanong eksperimento nito para mapakinabangan siya, no? Baka kayo, may mga alam kayo dyan na pwede nyong kwartahin ito, pwede nyong pakinabangan kasi nasasayang din lang naman. Pumunta na kayo dito sa bundok namin, manguha ng tibig. Kasi ito naman ay halos libre lang, no? Ang sabi ng kapatid ko, ano daw, ginagawa daw nila yan jam sa Saudi. Kasi yung kapatid ni Mrs. Wakiwak nasa Saudi. Sa Saudi siya, no? So, yun nga, ginagawa daw nila jam, no? Bumibili daw lagi yan yung amo niya, doon sa farm mismo. Yung malalaki yun. Oo. Ito, may mga bunga din dito na malalaki. Ito kasi pag mahinog, malalaki din talaga to mga kawaki at saka mga kalinga. Yan. Iba-iba sila pa eh. Meron talaga na pag ang lalaki. Siyempre variety At na saka yun. yun, dilaw. Inalagaan eh. Yung ganyan. Diba doon sa malapit sa atin, may dilaw doon, ang lalaki. Yan naman green. Ang isa naman doon, yun yung isang puno na yun, pula yun. 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 Yun, may isang puno doon, napakalaki rin, no, mga kawaki. Ayan, Kulay pula naman ang kulay-pula bunga. naman yan ang Maroon, ano niya. maroon siya. Oh, Actually, hindi naman sa pulang-pula, no, maroon. maroon. Oo. Pag hilaw, green siya. Pag palapit na mahinog, yan maroon na siya. Kaya ito, green talaga ito. Greenan, ang tawag dito, greenan na tibig. May dilaw, may ano. Oo. So, yan lang muna mga kawaki. Salamat po. A few inches later. Panood yun, no? Medyo maiksi lang video natin ngayon kasi nasa bundok tayo. Hindi tayo pwede mag-upload ng mahabang video. Ang hirap, no? Mga kawaki, may na yung data. So, ayan. Maraming salamat po. Shout out po sa inyong lahat. Mga kababayan nating OFW dyan. Ingat po kayo parati. Mga kababayan namin na nasa matinding pangangailangan. Katulad ko, ano? Laban lang tayo. Huwag tayong sumuko. Kahit anong mangyari, tuloy lang ang buhay. Tuloy lang tayo sa ating buhay. At gawin natin inspirasyon ng mga nakaraan para makarating tayo sa magandang kinabukasan. So yan na, babay na po sa inyong lahat. God bless po, ingat po kayo parati. Lagi po natin pakatandaan na ang kalusugan ay kayamanan. Bira, banat. Ano yun? Sayaw ni Indian.
Uhahay. Bira. Bira uhahay.